Good day mga kabombom Spookplate. Tayo ngayon ay nasa may GCash dahil kung kayo ay naka-encounter ng problem katulad na lamang ng nagpadala kayo ng pera pero hindi na-receive ng recipient yung amount na pinadala nyo. Ang una natin kailangan i-check yung transaction history natin. Dito malalaman natin kung nag-push through ba talaga yung transaction. And malalaman na din natin dito kung tama ba yung ni-input nating mobile number. So para ma-check natin kung tama yung ni-input nating mobile number, i-open lang natin yung transaction history. For example, eto yun. So makikita nyo naman kung magkano yung pinadala nyo. Open nyo lang yan tapos i-check nyo yung mobile number na na-input nyo. So halimbawa kapag may mali dyan, kahit isang numero, ibig sabihin hindi talaga marireceive yan ng taong padadala nyo. Okay? So, sa ibang account yan napunta. Pero kapag okay naman, at tama naman yung number na na-input nyo, pwede na tayong mag-direct dito para i-tap natin yung get help. And i-screenshot nyo na din to para pwede natin tong i-send sa may GCash once nandun na tayo sa may ticket form. Alright. So dito, ito yung pagpipilian natin. I sent money to the wrong number. So kanina nabanggit ko na kapag halimbawa may maling number or kahit isang numero lang sa number na na-input nyo, ito yung piliin nyo. Yung I sent money to the wrong number. Pero kapag tama naman yung number na na-input nyo, ito yung itap nyo. Recipient hasn't received the money. Or kung sigurado naman kayo na scam kayo or yung tao na yun ay scammer, or dinideny niya na hindi niya na-receive yung amount, pwede nyo itap tong report as scam, okay? So, depende yan kung ano yung pagkakaunawa nyo dito sa report as scam, okay? Anyway, so ito yung ating tutorial today. Itap na natin yung recipient hasn't received the amount. Ayan, habang loading pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Thank you. So, dito mababasa natin yung article. Ituturo na dito mismo ni GCash kung ano ba yung step-by-step na kailangan natin gawin. Pero hindi na natin isa-isahin dahil actual ko nang ipapakita sa inyo. So dito, kailangan daw sigurado ka na tama yung mobile number na na-enter mo. And chinek naman natin yan, or kung chinek nyo natin yan at tama nga, magpuproceed na tayo sa number 2. Tama ba yung na-deduct na amount sa ating GCash wallet? Kahit tama naman yung nakalagay doon sa ating GCash history, pwede rin natin i-check yung ating GCash balance kung nabawasan ba talaga yung ating pera. Yung number 3 naman, kung yung transaction ba natin ay confirm na successful. Well, kung nakita nyo naman yan sa inyong GCash balance na nabawasan yung pera nyo, tapos successful, then meron din tayong receipt dun sa may history, ibig sabihin yan, successful talaga, okay? Or na-push through talaga yung ating ginawang transaction. So, dito na tayo sa number 4. Ito ay napaka-importanting tandaan. So, minsan kasi, kilala mo ba yung sinendan mo ng pera? Pero kung hindi ka naman masyadong nagtitiwala sa kanya or ka-transaction mo lang siya sa business, maaari kasi na dinideny niya lang na hindi niya na-receive, okay? So, kung sa tingin mo na scam ka, pwede mo naman i-report dito sa check out this article, okay? So, meron ka mga babasahin dyan. Anyway, pag kakilala mo naman, ibig sabihin wala tayong magiging problema dyan dahil kailangan mo talagang mag-file na lang ng ticket para ma-solve yung problem, okay? So, sa pag-file ng ticket, itap lang natin itong filling ng ticket here. And isa-isa lang po yung pag-send natin ng ticket sa parehong problem, okay? Yung iba kasi send sila ng send ng ticket, so natatapunan yung una nilang submission. And tandaan nyo, within 24 hours bago mag-reply si GCash. And depende rin yan, minsan mas matagal. Depende kung madaming nagsasubmit ng ticket. Anyway, so ito yung mga kailangan natin sagutan. Yung email address natin dito, hindi yung email address ng ating sinendan. Ito ay yung email address ng mismong account natin. Tapos ilagay lang din natin dito yung registered full name natin and yung mobile number natin. And dito, kailangan exact amount yung ilalagay mo. Kung magkano ba yung sinend mo dun sa may recipient, dapat ganun din yung amount na ilalagay mo dito. Tapos dito sa may correct recipient's number, ilagay mo dito yung mobile number na pinadalan mo ng pera. Okay? So, kailangan correct din yung ma-input mo dito. Dito naman sa statement, kailangan mo lang humanap dito ng relevant sa iyong case. So, meron dito mga pagpipilian. Itap mo lang yung arrow.
So dito makikita natin iba't ibang pagpipilian natin. So ang issue natin ngayon, etong ay sent money but there might be a system issue. Kasi kung na-push through naman talaga yung transaction, maaaring sa may Gcash talaga yung problem. So ito yung pipiliin natin. And here, mag-a-add lang tayo ng other information about sa ating concern. So, pwede natin ilagay dito na chinek na natin yung ating balance, tapos nabawasan din naman talaga. Tapos, ano nyo na lang din dito, sabihin nyo na nakapagpadala na din tayo ng ating mga screenshot. At bahala na din kayo kung pwede pa kayo or kung gusto nyo pang mag-add ng additional information, okay? So, nakadepende na yan sa inyo. Pero okay naman na to dahil meron naman na tayo mga sinagutan. So, dito natin isi-send yung picture ng transaction or nung receipt natin. Tapos, pagkatapos doon, itatap na natin yung submit. Pagkatapos natin matap yung submit, maghihintay na lang tayo ng reply ni Gcash dun sa ating email address. And kapag naman naimbestigahan na nila yan at napatunayan nila na hindi talaga na-receive nung recipient, ibabalik nila yung pera sa inyong account. Okay? So maghintay na lang din tayo ng confirmation from Gcash. So hanggang dito na lang ang ating tutorial. Pero kung meron kayong katanungan, iwan nyo lang yan sa ating comment section. Thank you and stay blessed. By the way mga kabomboms, I listed some phones, smartwatches, and earbuds in the description. Great for apps like Gcash. I use one of them so feel free to check it out. And also mag-add na din ako ng mga beauty products na siguradong magugustuhan nyo din. So pili lang kayo.